Paano nga ba basahin ang recovery stone map? Dalawa lang ang inyong tandaan mga katiits. Una, ang korte ng creek o mga daluyan ng tubig. At pangalawa ay ang terrain sa area tulad ng patag at bundok. Ano naman ang mga gamit na kailangan? Una at pinaka-importante ay ang kumpas. At ang pangalawa ay ballpen at papel o kahit na anong pwedeng pangsulat at pangmarka. At dahil natapos ko ng pag-aralan ang ating area at nasuri ko na ang forma ng creek at mga terrain dito, umpisahan na natin ang pagbasa sa stone map na ito. Tara, samahan niyo ako. Shoutout nga pala sa ating mga lodi, kay Bohol Treasure Adventure at kay Waway 360. Sila pa lang po ang nakikita kong magaling sa parang ito, ang pagbabasa ng recovery stone map. Ang creek dito ay formang letter C na may straight na buntot. Ayan siya mga katiits. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang dalawang deposit na priority sa stone map na ito. Isang medium at isang katakot-takot na big load mga katiits. Ang isang deposit niya ay nandito sa isang parang slope or kanal na putol sa area. Merong heart at ang heart ay merong duct sa gitna. Para mahanap natin ang exact location niyan, ay kailangang puntahan natin ang kanto ng creek sa baba. Dahil may nakita akong isang dot doon na pwedeng yun ay isang bato doon sa area. Kumuha na tayo ng compass direction. Creek pababa, 330 degrees northwest azimuth at ang back azimuth naman ay 150 degrees southeast. At doon naman sa kanto pababa ng creek ay meron siyang 200 degrees south. At mula naman doon sa may dot papuntang exact location ng deposit ay meron siyang 295 degrees northwest. Tingnan nyo mga katiits, oh. Tama talaga ang compass direction. 150 degrees southeast. Akalain mo ba naman na merong mapa sa mga bato na iniwan ang mga Hapon? Tara, puntahan na natin yung nakikita nating dot doon sa may kanto ng creek. Tingnan natin kung ano ang nandun. Pwedeng yun ay isang bato. At yun na nga mga katiits, may nakikita akong malaking bato doon sa unahan. Tamang-tama, 150 degrees southeast. Ito na siya mga katiits. Natumbok natin ang Fulcrum Point papunta doon sa deposit mga katiits. Tingnan natin ang kumpas ng creek pababa. Tamang-tama katiits, nasa 200 degrees south. Yan o. May butas pababa at mayroong telescopic hole. Parang may sikrito mga katiits, pero bayaan na natin yun. Mahalaga ang batong yan mga katiits dahil yan ay isang fulcrum point
Ang fulcrum point mga katits ay pwedeng isang object na di nagagalaw or nakapix sa isang lugar. Ang purpose nito ay para suportahan ang nakatagong treasure sa kanyang area or location at pwede rin siya ay magtuturo papunta sa nakabaong kayamanan. Puntahan na natin ang 295 degrees northwest papuntang deposit. Doon sa may parang kanal na putol. Yung parang may malalim na area. Tingnan natin mga katits. Uy, ayun. Sinalubong kagad tayo ng ulo ng crocodile mga katits. Maganda to. Parang hinarangan tayo katits. Ayun no. Merong isa daw na makikita dito sa batong ito. Merong kanang footprint mga katits at ang tinuturo niya ay itong deposit dito mga katits. Yan no. Ating sukatin. Sumula dito sa may dot na deposit papunta sa gitna, nasa mga 4 to 5 inches mga katits. At meron pa siyang paa ng duwende dito katits at merong dot. Wow, on the spot giveaway. Diyan mismo yan katits, diyan sa ilalim. Ang swerte naman katits kung atin ang lupaing ito. Ayun na nga oh, nakita ko na yung parang kanal mga katits. Sukatin natin papunta doon. 5 inches convert to 5 yards equals 15 feet. Tama katits, nasa 15 feet nga. Ito yung nakita natin parang may malalim doon sa bato. At yung deposit ay nandyan lang siya katits. Dyan sa may gabi. So ang dali lang katits. Akalain mo ba naman na legit ang recovery stone map? At napakadali lang katits maghanap pag ikaw ay marunong sa ganitong paraan. Tara, balik na tayo doon sa stone map natin. Napaka-legit talaga ng stone map reading at napaka-accurate pa mga katits. Kaya pag-aralan nyo na ang ganitong pamamaraan. Huwag yung mga code-code na yan na tanging mga Hapon din ang gumawa para sa panligaw mga katits. Parang pa. Yan ay creek po mga katits. Maliit na creek na medyo malalim. Dahil formang pa yan ay nagtuturo ng location. Tamang-tama mga katits. Mula dyan, nasa tapat niya ang sinasabi kong big deposit mga katits. Tingnan na natin ang kanyang compass direction. Azimuth 325 degrees northwest at back azimuth 145 degrees southeast. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. Tara mga kabits, puntahan na natin ang harap ng maliit na creek. Doon tayo kukuha ng compass direction papunta sa Big Load Deposit mga kabits.
done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Nandun siya mga katiits sa unahan, no? Kaso lang, punong-puno ng damo at maraming mga punong kahoy na maliliit. Hindi siya klaro, katiits. Pero may nakikita akong malaking bato, katiits. Pagmasda nating mabuti ito, katiits. With a knife in the back of my swing home. Yan, dyan siya, katiits. Yan ang kanyang harap. May malaking bato pala dito, katiits. Ginawa nila itong fulcrum point para ito ang magtuturo papuntang big deposit. Animal marker pala ang batong ito, mga katiits. Merong dalawang What I want, I'll keep hayop na sa tingin ko need to move on to be what I aso yung sa taas at parang pusa naman yung nasa baba. Doon sila nakatingin, katiits, sa may niyog na baluktot. Yung mga niyog dito ay matatanda na, mahigit na 90 years old. Yung iba nakatayo na lang, nawala ng dahon. Yan, katiits, oh, dalawang animal marker at nakatingin sa isang direksyon. Tara, puntahan natin yung tinitingnan nila, mga katiits, para makita natin kung saan nakapwesto yung sinasabi kong big deposit, mga katiits. Doon tayo pupunta, katiits, sa tinitingnan ng dalawang animal marker na ito. Ang kapal ng damo. like I've seen it a lot. Diretso lang tayo A life with meaning. sa direksyon na 145 degrees southeast. Got a taste, can't erase. At ito, narating na natin Every day, yung isang niyog God never changed, but na baluktot. pray. May nakabaluktot sa bandang dulo. What I want, I'll keep Sinadya talaga, katiits. Tingnan nyo, tatlo yan sila. Magkapareho ang pagkapurma ng baluktot. At naka-triangle ang tatlo na yan. Dito, katiits, ang area ng Biglon. At nandun sa harap, yung harapan ng creek at yung mga animal marker na dito nakatingin. So confirm natin na dito nakalagay yung Biglon, mga katiits. run like a baseball bat with a Napaka-accurate talaga, katiits. Yung compass direction na tinuturo doon sa stone map na binasa natin, That's how you get tough, callous. pag-ikumpara na natin sa actual area. Kaya bilib talaga ako sa mga magagaling na stone map reader. Kaya salop sa inyo, mga katiits. Move on to be what I want. Ang load dito, mga katiits, ay na-confirm ko na gamit ang aking pansariling kagamitan sa pagtitiits. Nandito siya nakalagay, mga katiits. Meron siyang lalim na 90 to 100 feet. Talagang big load siya, katiits. At hindi lang yan, marami pang mga deposit dito, katiits. At sa susunod na video ko ay gagawa natin ng part 2 yung stone map na binasa natin. Hanggang sa muli, mga katiits.